Sa gabing itinapon nila ako sa kalsada. Habang bumabagyo, yakap-yakap ang aking sanggol. Dinig na dinig ko pa rin ang malakas na tawanan nila sa loob ng mainit na mansyon. Ninakaw ng asawa ko at ng aking itinuring na kapatid ang aking dignidad, ang aking tahanan, at muntik na nilang agawin ang aking anak. Sabi nila, isa lang akong basurang walang laban na madaling palitan. Akala nila, iyon na ang aking katapusan. Ngunit hindi nila alam, ang inang lumuluha sa putikan sa gabing ito ay babangon bilang kanilang pinakamalupit na bangungot. Handa na ba silang singilin sa bawat patak ng luha ko? Kumikirot pa ang sariwang tahi sa aking tiyan sa bawat hakbang na aking ginagawa paakyat ng hagdan. Halos 3 araw pa lamang mula nang iluwal ko si Elio sa isang pampublikong ospital na walang aircon. Ngunit heto ako ngayon, bit-bit ang isang mabigat na tray ng mainit na sopas. Ito ang paboritong tinolang manok ni Mommy Merlinda. Niluto ko gamit ang mga halamang gamot na ipinadala pa ng nanay ko mula sa probinsya bago siya namayapa. Kahit na halos himatayin ako sa pagod at hapdi, pinilit kong tumayo sa kusina dahil nagreklamo ang biyenan ko na masama ang kanyang pakiramdam. Nang marating ko ang tapat ng kwarto ni Mommy Merlinda, akmang kakatok na sana ako nang marinig ko ang pamilyar na boses ng aking asawa. Bahagyang nakawang ang pinto, kaya malinaw na tumagos ang kanilang usapan sa pasilyo. Mami, kailangan na nating paalisin si Serafina, narinig kong sabi ni Darian. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala. Tila ba isang sirang gamit lang ang pinag-uusapan nila at hindi ang kanyang asawa na naghihirap manganak mag-isa. Huwag kang tanga, Darian. Sagot ni Mommy Merlinda na may halong diin at panghahamak. Sino ang mag-aalaga sa bata? Si Katrina? Alam mong hindi marunong magpalit ng lampin ang babaeng yan. Hayaan mo munang maging yaya si Serafina nang walang bayad. Pagkatapos ng ilang buwan, kapag malakas na ang apo ko at hindi na kailangan ng gatas ng ina, saka natin siya itatapon sa kalsada. Tutal, wala naman siyang pupuntahan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan mula sa dulo ng aking mga daliri hanggang sa kaibuturan ng aking buto. Ang tray na hawak ko ay tila biglang bumigat ng ilang tonelada. Ang tinolang manok na pinaghirapan kong lutuin, na inisip kong makakapagpagaling sa kanya, ay para lang pala sa isang taong ang tingin sa akin ay isa lamang alila. Nanginig ang aking mga tuhod at tuluyan nang nawalan ng lakas ang aking mga kamay. Dumulas ang tray mula sa aking pagkakahawak. Bumagsak ang porselanang mangkok sa sahig. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa makintab na tiles at ang matutulis na bubog ay nagkalat sa aking paanan. Ang ingay ng pagkabasag ay tila dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na bahay. Kasabay ng pagkabasag ng mangkok ay ang pagkawasak ng huling pag-asa sa aking puso. Ang aking asawa, ang ama ng aking anak, at ang kanyang ina ay nagpaplano ng aking pagbagsak habang ako ay nagpapakahirap pagsilbihan sila. Agad na bumukas ng malawak ang pinto. Bumungad sa akin si Darian at sa likod niya, nakaupo sa kama ni Mommy Merlinda, ay si Katrina, ang matalik kong kaibigan, ang babaeng tinulungan kong makahanap ng trabaho sa Maynila noong pareho kaming gipit. Nakasuot siya ng silk na robe na pamilyar sa akin. Iyon ang robe na regalo ko kay Darian nung nakaraang Pasko. Tiningnan nila ako ng walang gulat, walang awa, at higit sa lahat, walang hiya. Look what you've done, Serafina! Sigaw ni Darian. Hindi dahil sa narinig ko ang plano nila, kundi dahil nadumihan ang mahal nilang sahig. Ang tanga-tanga mo talaga kahit kailan. Pinilit kong humugot ng hininga kahit na parang may nakabara sa aking lalamunan. Tiningnan ko si Katrina. Ang mukha niyang dati ay puno ng ngiti ng isang kaibigan, ngayon ay puno na ng pangungutya. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ko, mahina at garalgal. Tumayo si Katrina at lumapit kay Darian.
Ipinulupot ang kanyang braso sa bewang ng aking asawa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, pinaparamdam sa akin na napakarumi ko kumpara sa kanyang ayos na hitsura. "Huwag ka nang magmaang-maangan, Fina," sabi ni Katrina sa tonong naiinip. "Alam mo naman na hindi ka nababagay sa mundong ito. Pinilit mo lang isiksik ang sarili mo sa pamilyang Cortez. Darian needs someone who can stand beside him, not behind him doing laundry." Kinuha ni Darian ang isang folder sa ibabaw ng mesa at walang pasubaling inihagis iyon sa aking paanan, sa gitna ng mga bubog at mainit na sabaw. "Pirmahan mo yan," utos niya. Pinulot ko ang papel kahit na nanginginig ang aking mga kamay. Nabasa ng sabaw ang gilid nito, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat, "Waiver of rights and absolute dissolution of marriage." Nakasaad doon na isinusuko ko ang lahat ng karapatan sa aming ari-arian at pumapayag akong walang matatanggap na sustento. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagbenta ng kaisa-isang sing-sing na pamana ni nanay para lang mabayaran ang utang ni Darian sa sugal noong nakaraang taon. Ang mga kamay na ito ang nagkuskos ng sahig ng mansyon na ito habang buntis ako dahil ayaw ni Mommy Merlinda na kumuha ng katulong para makatipid. At ito ang kabayaran? Isang pirasong papel na nagbubura sa aking pagkatao? Hindi ako pipirma, madiin kong sabi, kahit na tumutulo na ang luha mula sa aking mga mata. Ito ang bahay ko. Anak ko si Elio, hindi niyo ako pwedeng itapon na lang. Tumawa ng mapakla si Mommy Merlinda mula sa loob ng kwarto. Lumabas siya, nakapameywang, at tinapakan ang mga bubog ng mangkok na para bang wala lang iyon. "Wala kang bahay dito, Serafina. Ang bahay na ito ay sa Cortez. At ang batang iyon, kung hindi ka pipirma ngayon din, sisiguraduhin kong hindi mo na siya mahahawakan kahit kailan. May pera kami, may mga abogado kami. Sa tingin mo, sino ang papaniwalaan ng korte? Ang isang Darian Cortez o ang isang probinsyanang walang trabaho at baliw dahil sa postpartum depression?" Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Gagamitin nila ang anak ko laban sa akin. Biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng isang sanggol mula sa kabilang kwarto. Si Elio. Ang iyak niya ay matinis, puno ng takot at gutom, tumatagos sa bawat hibla ng aking pagiging ina. Tila ba tinatawag niya ako, nagmamakaawa na huwag ko siyang pabayaan sa mga halimaw na ito. Lumapit si Darian sa akin. Ang mukha niya ay halos dumikit na sa mukha ko. Ang amoy ng mamahaling pabango na binili ko para sa kanya ay humalo sa amoy ng aking sariling pawis at gatas. "Pirmahan mo na, Serafina." Bulong niya na may halong pagbabanta na mas matalim pa sa mga bubog sa sahig. "O ipapadala ko ang bata sa ampunan sa Mindanao ngayong gabi rin." Tumingin ako sa pinto ng kwarto ni Elio, pagkatapos ay sa papel na nasa aking kamay, at huli sa mga mata ng lalaking minahal ko ng higit sa buhay ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko, pira-piraso, hanggang sa wala nang natira, kundi ang isang ina na handang gawin ang lahat, kahit ang magpakababa, para lang mayakap ang kanyang anak. Nanginginig ang aking mga daliri habang mahigpit kong hawak ang ballpen na iniaabot sa akin ni Darian. Ang bawat paglapat ng tinta sa papel ay tila paghiwa ng patalim sa aking sariling balat, dahan-dahan, masakit, at nag-iiwan ng pilat na hindi na kailanman mabubura. Sa bawat letra ng aking pangalan na isinusulat ko sa ilalim ng kasunduan, pakiramdam ko ay ibinibigay ko na rin ang huling piraso ng aking dignidad. Pinirmahan ko ang aking sariling hatol, hindi dahil gusto ko, kundi dahil ang buhay ng aking anak ang nakataya sa timbangan ng kanilang kasakiman. Nang matapos ko ang huling guhit ng aking lagda, mabilis na hinablot ni Darian ang dokumento. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Ang ngiting dati ay nagbibigay sa akin ng kilig, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Wala na ang lalaking nangako sa akin ng walang hanggan sa harap ng dambana.
Ang kaharap ko na lamang ay isang estranghero na ginawang negosyo ang aming pagsasama. Ngayon, lumayas ka na. Malamig na utos ni Katrina habang inaayos ang laylayan ng kanyang mamahaling robe. Ang tono niya ay parang nagtataboy ng isang asong gala na napadpad sa kanilang malinis na bakuran. Get out before I call the guards to drag you out. You're making the house smell like cheap formula milk. Hindi ko na hinintay na hawakan pa nila ako. Agad akong tumakbo papasok sa kwarto ni Elio. Ang aking anak ay namimilipit sa iyak. Ang kanyang munting muka ay namumula na sa kakasigaw. Dahan-dahan ko siyang inangat mula sa kuna at sa sandaling amdaman niya ang init ng aking yakap, bahagyang humupa ang kanyang pagtangis. Ibinulong ko sa kanyang tenga na narito na si Mama, na hinding-hindi ko siya iiwan kahit na ang buong mundo ay tumalikod sa amin. Nagmadali akong mag-empake. Isinilid ko ang ilang piraso ng lampin, ang natitirang gatas, at ilang damit sa isang lumang maleta. Wala na akong panahon para mag-ayos o magpalit ng damit. Suot pa rin ang aking pambahay na daster na may mantsa ng gatas, bitbit ang aking sanggol, at hila ang lumang maleta. Humakbang ako palabas ng kwartong iyon na saksi sa aking mga pangarap na ngayon naging abo na lamang. Paglabas ko ng pinto, hindi ko na narinig ang boses ni Mommy Merlinda o ni Darian. Ang tanging sumalubong sa akin ay ang malamig na hangin ng gabi na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Masakit, ngunit kailangan. Nang makarating ako sa gate, narinig ko ang mabigat na tunog ng pagsara ng bakal na tarangkahan sa aking likuran. Ang tunog na yon ay umaling-awngaw sa tahimik na kalsada, hudyat na wala na akong babalikan. Ikinandado nila ang kanilang mundo at iniwan ako sa labas kasama ng mga anino ng gabi. Biglang bumuhos ang ulan. Hindi ito basta ambon lamang, kundi isang malakas na buhos na tila galit ng langit na ibinabato sa lupa. Wala akong dalang payong. Sa takot na mabasa si Elio, agad kong hinubad ang manipis na shawl na nakapulupot sa aking leeg at ibinalot ito sa kanya. Ginawa kong panangga ang sarili kong katawan. Yumuko ako at niyakap siya ng mahigpit upang ang likod ko ang saluhin ng bawat patak ng ulan at hagupit ng hangin. Basang-basa na ako sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lamig ay tumagos sa manipis kong duster at kumagat sa aking sariwang tahi sa tiyan. Kumikirot ang bawat kalamnan ng aking katawan at ang lagnat na kanina ko pa nararamdaman ay tila lalong tumitindi. Ngunit hindi ko ininda ang sakit. Ang tanging nasa isip ko ay ang init ng katawan ng aking anak na nasa aking dibdib. Siya ang aking buhay, ang aking lakas, ang tanging dahilan kung bakit nakatayo pa ako sa kabila ng unos. Napadpad kami sa ilalim ng isang maliit na waiting shed sa kanto. Ilang metro lang ang layo mula sa mansyon. Mula sa aking kinalalagyan, tanaw ko ang bintana ng dati naming kwarto, ang master bedroom kung saan ko binuo ang mga pangarap namin ni Darian. Nakita ko ang liwanag na nagmumula sa loob, mainit at ginto, kabaligtaran ng madilim at malamig na kalsadang kinatatayuan ko. Sa likod ng manipis na kurtina, naaaninag ko ang anino ng dalawang tao. Nakita ko ang anino ni Darian na may hawak na baso ng alak at ang anino ni Katrina na lumapit sa kanya at yumakap. Nagdikit ang kanilang mga anino sa isang halik. Tila nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Parang dinurog ang puso ko ng pinong-pino. Habang ako ay nanginginig sa ginawa't gutom, yakap ang anak na itinakwil nila. Sila ay nasa loob, nagpapakasasa sa init at alak na tila ba wala silang sinirang buhay ngayong gabi. Paano nila nagagawang tumawa habang ang mag-ina nila ay nasa labas at nilalamon ng dilim? Ang tanong na yon ay umikot sa aking isipan, paulit-ulit, kasabay ng paghagupit ng hangin. Napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, sa ilalim ng poste ng ilaw na pundido. Ang makina nito
ay umaandar ng tahimik at ang maitim na tintang bintana ay nagtatago sa kung sino man ang nasa loob. Tila kanina pa ito nakamasid sa amin, isang tahimik na saksi sa aking pagdurusa, ngunit wala akong lakas para alamin kung sino iyon. Ang mundo ko ay umiikot na lamang sa pagitan ng init ng lagnat at lamig ng ulan. Unti-unting nanlabo ang aking paningin. Ang mga ilaw sa kalsada ay naging malabong mga bituin na sumasayaw sa aking paningin. Ang bigat ni Elio sa aking mga bisig ay tila naging kasing bigat ng mundo. Naramdaman ko ang pagbigay ng aking mga tuhod. Patawarin mo ako, anak. Naibulong ko na lamang sa hangin bago tuluyang nagdilim ang lahat. Bumagsak ako sa malamig at basang semento. Ang huli kong naramdaman ay ang mahigpit kong yakap kay Elio. Tinitiyak na kahit sa aking pagbagsak, siya ay mananatiling ligtas sa aking dibdib, malayo sa lupang puno ng putik at sakit. At sa gitna ng ingay ng ulan, narinig ko ang nakakatakot na katahimikan ng aking sariling kamalayan na unti-unting naglalaho. Nagising ako sa amoy ng luya at mainit na sabaw na humahalo sa amoy ng luma ngunit malinis na kahoy. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Inaasahang sasalubungin ako ng malamig na semento ng kalsada at ng walang humpay na buhos ng ulan. Ngunit sa halip, bumungad sa akin ang isang kisaming gawa sa yero na may mga tagpi at ang banayad na liwanag ng umagang tumatagos sa mga siwang ng dingding. Wala ako sa mansyon at wala rin ako sa ospital. Elio, ang una kong naibulong. Ang boses ko ay paos at halos walang tunog. Agad akong napabangon, ngunit isang matinding sakit sa aking tiyan ang nagpaalala sa akin ng aking kalagayan. Napangiwi ako at napahawak sa aking tahi. Huwag kang biglang bumangon, Ineng. Isang malambing na boses ang narinig ko mula sa isang sulok. Lumingon ako at nakita ko ang isang matandang babae na may maputing buhok na nakapusod at balat na inukit ng panahon at pagsisikap. Si Tia Rosa, ang may-ari ng maliit na karinderya sa kanto kung saan ako madalas bumili ng merienda nung nagtuturo pa ako. Kilala siya sa kanyang kabutihang loob at sa kanyang mga pagkaingang nagpapaalala ng lutong bahay. Nasa duyan ang anak mo, mahimbing na natutulog, dagdag niya habang naglalagay ng mainit na lugaw sa isang mangkok. Tiningnan ko ang duyan na gawa sa lumang kumot na nakatali sa biga ng bahay. Nakita ko ang maliit na kamay ni Elio na nakalawit, payapang gumagalaw kasabay ng kanyang paghinga. Nakahinga ako ng maluwag. Ligtas siya. Ligtas kami. Lumapit si Tia Rosa at inabot sa akin ang mangkok. Mainit pa ito at umuusok. Lugaw na may manok at luya. Simpleng pagkain, ngunit sa sandaling iyon, tila ito ang pinakamagandang handog na natanggap ko sa buong buhay ko. Nakita kita sa waiting shed kagabi, sabi ni Tia Rosa habang nauupo sa isang bangkito sa tabi ko. Basa ka na at nanginginig, pero nakayakap ka pa rin ng mahigpit sa anak mo. Akala ko katapusan nyo na. Buti na lang at dumaan ako galing palengke. Napaluha ako habang hawak ang mangkok. Ang init ng lugaw ay tumagos sa aking mga palad at tila humaplos sa aking nagyayelong puso. Sa mansyon ng mga Cortez, napapaligiran ako ng mamahaling pagkain at palamuti. Ngunit ni minsan ay hindi ko naramdaman ang ganitong klase ng pag-aaruga. Dito, sa loob ng barong-barong na gawa sa tagpi-tagping kahoy at yero, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tahanan. Salamat po, Tia Rosa, humihikbing sabi ko. Wala po akong maibabayad sa inyo ngayon. Umiling si Tia Rosa at hinawakan ang aking kamay. Ang palad niya ay magaspang, tanda ng maraming taong pagbabanat ng buto, ngunit napakalambot ng kanyang haplos. Huwag mong isipin ang bayad, Serafina. Alam ko ang pakiramdam ng itapon ng sariling pamilya. Ang tingin niya ay lumayo. Tila tinatanaw ang isang mapait na nakaraan. May anak din ako dati.
Kasing edad mo siguro. Iniwan din siya ng asawa niya noong buntis siya. Wala akong nagawa noon. Hindi ko sila nasagip. Kaya nang makita kita kagabi, parang binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Napatitig ako sa kanya. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay may itinatagong sugat na hindi kailanman naghihilom. Ang kanyang kabutihan ay bunga ng isang malalim na pangungulila. Sinimulan kong higupin ang lugaw. Ang lasa ng luya ay gumuhit sa aking lalamunan. Nagbibigay ng init at lakas. Ang bawat subo ay tila pagbabalik ng aking diwa. Naalala ko ang sinabi ni Darian at Mami Merlinda na wala akong kwenta, na wala akong pupuntahan. Pero heto ako, buhay pa rin, kumakain, at may isang taong nagmamalasakit sa akin. Nang matapos ako kumain, tumayo ako upang silipin si Elio. Kinuha ko ang bag ng mga gamit niya para kumuha ng lampin. Habang hinahalungkat ko ang bulsa ng bag, may nahulog na isang pirasong papel na gusot-gusot. Hindi ito lampin o resibo ng gatas. Pinulot ko ito at binuksan. Nanlaki ang aking mga mata nang mabasa ko ang nilalaman. Isa itong bank transfer slip mula sa isang pribadong bangko. Nakapangalan ito kay Darian Cortez at ang halaga ay 5 milyong piso. Ang petsa ay nung isang linggo lang, noong sinabi niyang wala kaming pera pambayad sa pribadong ospital, kaya sa public hospital ako nanganak. Pero ang mas nakakagulat ay kung saan ito ipinadala. Golden Dragon Casino Resort. Naninikip ang dibdib ko habang nagtitiis ako sa sakit at init ng ward. Habang tinitipid ko ang bawat sentimo para sa gatas ni Elio, habang tinatanggap ko ang pang-aalipusta ni Mami Merlinda na palamunin ako, si Darian ay nagsusugal ng milyon-milyon. Ang perang iyon ay dapat para sa kinabukasan ng anak namin, pero itinapon niya ito sa sugal habang inaagaw niya sa akin ang karapatan ko bilang ina dahil lang sa wala akong pera. Napahigpit ang hawak ko sa papel hanggang sa halos mapunit ito. Ang luha ko ay natuyo na, napalitan ng isang nagbabagang galit. Hindi lang nila ako niloko, ninakawan nila ang anak ko ng buhay na nararapat sa kanya. Tumingin ako kay Elio na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa kasamaan ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin ako kay Tia Rosa na naglilinis ng pinggan, isang estranghero na nagbigay sa akin ng higit pa sa naibigay ng asawa ko sa loob ng 3 taon. Itinago ko ang papel sa ilalim ng sapin ng duyan. Ito ang ebidensya. Ito ang bala ko. Hindi pa ako tapos, Darian. Akala niyo ba ay naitapon niyo na ako sa basura? Nagkakamali kayo. Mula sa basurang ito, magsisimula akong bumuo ng apoy na tutupok sa inyong lahat. Lumipas ang 1 linggo at unti-unti nang naghihilom ang sugat sa aking katawan. Ngunit ang sugat sa aking kaluluwa ay nananatiling sariwa at mahapdi. Araw-araw, nakikita ko si Tia Rosa na gumigising bago pa sumikat ang araw upang mamalengke at magluto. Ang maliit niyang karinderya sa tapat ng bahay ay dinadayo ng mga tricycle driver at trabahador. Ngunit napapansin kong paunti ng paunti ang kita. Minsan, nakikita ko siyang binibilang ang barya sa kanyang lumang pitaka at napapabuntong hininga na lamang siya bago ito itago muli. Hiyang-hiya ako. Nakatira ako rito, kumakain ng pagkain niya habang siya ay naghihirap. Gusto kong tumulong ngunit paano? Wala akong ibang alam gawin kundi ang magturo at magluto. Isang umaga, habang nagluluto si Tia Rosa ng kanyang sikat na adobo, lumapit ako sa kanya. Ang amoy ng toyo at suka ay pumuno sa maliit na kusina. Ngunit parang may kulang. Masyadong maalat, kulang sa lalim. Tia, pwede po ba akong tumulong? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. May recipe po si nanay ng adobo na galing sa Quezon. Baka po magustuhan ng mga suki niyo. Tumingin sa akin si Tia Rosa, baka pagod sa kanyang mga mata. Ngunit ngumiti siya. Sige, Hija. Ikaw na muna ang bahala rito.
habang bibili ako ng bigas. Nang makaalis siya, sinimulan ko ang aking mahika. Sa halip na purong tuyo at suka, nagdagdag ako ng gata ng niyog, ang sikretong sangkap ng mga taga-Quezon para sa adobong puti. Dinurog ko ang sariwang luyang dilaw para sa kulay at dagdag na aroma. Hiniwa ko ng pino ang sili para sa tamang anghang na gigising sa diwa ng sino mang makakatikim. Habang hinahalo ko ang kawali, naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking dibdib. Ito ang pakiramdam na matagal nang nawala sa akin sa mansyon ng mga Cortez. Ang pakiramdam na ako ay may silbi, na ako ay lumilikha ng isang bagay na maganda. Nang buksan namin ang karinderya ng tanghaling iyon, ang amoy ng aking niluto ay kumalat sa buong kanto. Hindi ito ang karaniwang amoy ng mantika at usok. Ito ay amoy ng gata, luya at pagmamahal. Isa-isang lumapit ang mga tao. Nagsimula sa mga tricycle driver na napahinto dahil sa bango. Sinundan ng mga labandera na naghahanap ng murang ulam. Wow, Tia Rosa! Iba ang lasa nito ah. Masarap. Parang galing sa mamahaling restaurant. Puri ng isang construction worker habang sumusubo ng kanin na may sabaw ng adobo. Napangiti si Tia Rosa at tinapik ang balikat ko. Si Serafina ang nagluto niyan. Masarap ba? Masarap. Order pa ako ng extra rice. Sigaw ng isa pa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na nakangiti. Hindi ito pilit na ngiti para pasayahin si Darian o si Mommy Merlinda. Ito ay tunay na ngiti dahil nakita kong nasiyahan ng ibang tao sa gawa ng aking mga kamay. Nang hapon na yon, habang binibilang namin ang kita, nanlaki ang mga mata ni Tia Rosa. Doble ang kinita namin kumpara sa karaniwan. Kinuha niya ang kalahati ng pera at iniabot sa akin. Para sa gatas at lampin ni Elio at para sa'yo. Sabi niya, tinitigan ko ang mga perang papel sa aking palad. Ito ay maliit na halaga kung ikukumpara sa milyon-milyong nilulustay ni Darian. Ngunit para sa akin, ito ay ginto. Ito ang unang pera na kinita ko bilang isang malayang babae. Inilapit ko ang pera sa aking ilong at inamoy ito. Amoy ng pawis, amoy ng ulam, ngunit higit sa lahat, amoy ng kalayaan. Hinalikan ko ito at maingat na inilagay sa isang lumang lata ng biskwit na ginawa kong alkansya para kay Elio. Kinabukasan, mas marami pa kaming niluto. Habang abala ako sa pagsasandook, may humintong isang itim na kotse sa tapat ng karinderya. Kinabahan ako. Ito ba ang kotseng nakita ko noong gabing pinalayas ako? Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Mukhang disente at edukado. Lumapit siya at tiningnan ang mga ulam. Isang order nga po ng adobo. Sabi niya sa wikang Taglish na halatang sanay sa opisina. Habang inaabot ko ang pagkain, tinitigan niya ako sandali. Parang may kinikilala siya sa mukha ko. Kayo po ba ang nagluto nito? Tanong niya. Opo, sagot ko ng mahina. Tumango siya at umalis. Ngunit bago sumakay ng kotse, nakita kong may tinawagan siya sa cellphone. Parang sinasabi niya na sa kabilang linya na nahanap na niya ang kanyang hinahanap. Kinabahan ako. Sinusundan ba ako ni Darian? Ngunit ang takot ko ay napalitan ng galit nang makita ko ang isa pang pamilyar na mukha na naglalakad sa kabilang kalsada. Si Mommy Merlinda. May kasama siyang katulong na tagapayong. Nakita niya ako. Nakita niya akong naka-apron, pawisan, at nagsasandok ng ulam sa gilid ng kalsada. Tumigil siya at tinanggal ang kanyang sunglasses. Isang ngiti ng pangungutya ang gumuhit sa kanyang labi. Nilabas niya ang kanyang mamahaling cellphone at itinutok sa akin. Marahil ay kumukuha ng litrato para ipakita kay Darian at pagtawanan nila. Pagkatapos, nakita ko siyang may tinawagan. Ang tingin niya sa akin ay puno ng mali siya. Maya-maya pa, narinig kong sinabi niya sa telepono, "Hello, City Health Office. Gusto kong mag-report ng isang maruming karinderya dito sa may..." Nanlamig ako. Hindi pa siya nakukontento na pinalayas ako.
Gusto niyang sirain pati ang kaisa-isang bagay na bumubuhay sa akin at sa anak ko ngayon. Gusto niyang tanggalan ako ng karapatang mabuhay. Napahawak ako sa sandok ng mahigpit. Handa ka na bang lumaban, Serafina? Bulong ko sa sarili ko habang tinititigan ang papalayong likod ng aking biyenan. Kung gusto niyo ng giyera, bibigyan ko kayo ng giyera. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng iiyak lang sa isang sulok. Kinabukasan, habang abala kami sa paghahanda ng pananghalian, dumating ang kinatatakutan ko. Isang puting van na may tatak ng City Health Office ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang tatlong lalaking nakauniforme. Bitbit ang mga papeles at clipboard. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang bahid ng awa. Kayo ba ang may-ari nito? Tanong ng isa sa kanila kay Tia Rosa sa tonong nananakot. Opo, ako po, sagot ni Tia Rosa. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. May natanggap kaming reklamo na marumi raw ang pagkain dito at walang permit ang operasyon nyo. Kailangan naming ipasara ito ngayon din, deklara ng opisyal habang nagsisimulang idikit ang isang malaking sticker na nakasulat ay Closure Order sa dingding ng karinderya. Teka lang po, malinis po kami. Giit ko, humaharang sa harap nila. Araw-araw kaming naglilinis. Wala pa kaming naging reklamo kahit kailan. Tiningnan ako ng opisyal mula ulo hanggang paa. Miss, huwag ka nang makipagtalo. Sumusunod lang kami sa utos. At kung ayaw niyong magkaroon ng kaso, isara niyo na yan. Nakita ko ang luha sa mga mata ni Tia Rosa. Ang karinderyang ito ang buhay niya. Ito lang ang meron siya. At ngayon, dahil sa akin, dahil sa galit ni Mommy Merlinda sa akin, mawawala ito sa kanya. Naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi sa aking dibdib. Ako ang malas. Saan man ako pumunta, may kasunod na kapahamakan. Akmang hahablutin ng opisyal ang kawali ng adobo nang may isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran namin. Sandali lang, anong karapatan niyong kumpiskahin ang pribadong pag-aari ng walang due process? Napalingon kaming lahat. Isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog ang nakatayo sa may bangketa. Matangkad siya, may matipunong pangangatawan, at ang kanyang mukha ay pamilyar ngunit mas matured kaysa sa naaalala ko. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng tawa noong kolehiyo, ngayon ay matalim at seryoso sa ilalim ng suot niyang salamin. Attorney Lucian Navarro. Ang class valedictorian namin noon, ang lalaking laging tahimik na nakamasid sa akin sa library. Sino ka na naman? Angas ng opisyal. Inilabas ni Lucien ang kanyang ID at ipinakita ito sa kanila. Ako ang legal counsel ng Navarro at Associates. At kung itutuloy niyo ang harassment na ito nang walang sapat na ebidensya at tamang inspeksyon, sisiguraduhin kong matatanggal kayo sa serbisyo bago lumubog ang araw. Alam kong galing ang utos na ito sa isang tawag lang, hindi sa official complaint. Gusto niyo bang ipatawag ko ang mayor ngayon din para kumpirmahin? Namutla ang opisyal. Alam nilang mali ang ginagawa nila. Nagkatinginan sila at dahan-dahang ibinaba ang kawali. Sige, attorney, pero babalik kami para sa formal inspection. Sabi na lang nila bago dali-daling sumakay sa van at umalis. Nakahinga ako ng maluwag. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod at napaupo ako sa isang bangkito. Lumapit si Lucien sa akin. Ayos ka lang ba, Fina? Tanong niya. Ang boses niya ay malambot. Malayo sa tunong ginamit niya sa mga opisyal kanina. Tumango ako. Pinipigilan ang luha. Salamat, Lucien. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin namin. Umupo siya sa tabi ko. Hindi alintana ang alikabok ng bangkito sa kanyang mamahaling pantalon. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sa sandaling iyon, nakita ko ang lungkot at pag-aalala na pilit niyang itinatago. Matagal na kitang hinahanap, Pina, bulong niya. Mula noong nabalitaan ko ang nangyari sa kasal niyo ni Darian. Pero hindi ako makalapit noon dahil akala ko masaya ka. Mapait akong napangiti.
Masaya. Ang akala ng lahat ay masaya ako sa fairy tale na buhay ko. Pero isa lang pala yung bangungot na nakabalot sa ginto. Wala na ang masayahing Fina na kilala mo, Lucien. Sabi ko, habang nilalaro ang laylayan ng aking apron. Ang natira na lang ay isang inang sinusubukang mabuhay para sa anak niya. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Ang init ng palad niya ay nagbigay ng kuryente sa aking balat. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ang Fina na kilala ko ay matapang. Ang Fina na kilala ko ay hindi sumusuko, anuman ang bagyo. At nandito ako ngayon para ipaalala sa iyo yon. Hindi kita iiwan sa laban na to. Inabot niya sa akin ang isang calling card. Ang pangalan niya ay nakaukit sa ginto. Tutulungan kitang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Hindi lang pera, kundi pati ang dangal mo. Tinanggap ko ang card. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. May kakampi ako, may sandata na ako. Ngunit ang gaan ng loob ko ay panandalian lamang. Biglang tumakbo papalabas si Tia Rosa mula sa loob ng bahay. Buhat-buhat si Elio na umiiyak ng malakas. Si Rafina, ang bata. Ang init-init niya. Sigaw ni Tia Rosa. Dali-dali akong lumapit at kinuha si Elio. Ang katawan niya ay nagbabaga sa init. Ang kanyang paghinga ay mabilis at hirap. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, sabi ko. Ngunit naalala ko ang laman ng bulsa ko. Kulang pa ang kinita namin para sa check-up. Paano pa kaya ang gamot? Huwag ka nang mag-isip. Sakay na sa kotse ko. Mabilis na utos ni Lucien, binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe kami, hawak ko ang kamay ni Elio at nagdarasal ng taimtim. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang mga naglalakihang billboard ng kumpanya ni Darian. Ang mukha niya ay nakangiti. Tila nangungutya sa aking paghihirap. Kailangan kong magkapera. Kailangan kong maging mayaman. Hindi pwedeng lagi na lang akong umaasa sa awa ng iba. Kung gusto kong talunin si Darian, kailangan kong lumaban sa laro niya. Ang laro ng pera at kapangyarihan. Tiningnan ko si Lucien na seryosong nagmamaneho. Lucien, basag ko sa katahimikan. Ayoko lang ng tulong legal. Gusto kong turuan mo ako kung paano sila pabagsakin gamit ang sarili nilang negosyo. Tumingin siya sa akin sandali sa rearview mirror. Nakita niya ang apoy sa aking mga mata. Hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Handa ka na bang maglaro ng apoy, Fina? Tanong niya. Hinawakan ko ang noo ng aking anak na nag-aapoy sa lagnat. Handa akong sunugin ang buong mundo para sa anak ko. Ang ospital ay amoy gamot at kawalan ng pag-asa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang pasyenteng walang kalaban-laban. Hawak ko ang kamay ni Elio habang mahimbing siyang natutulog. Ang kanyang lagnat ay bumaba na salamat sa agarang gamutan. Binayaran ni Lucien ang lahat mula sa check-up hanggang sa mga gamot at kahit anong pilit ko na ililista ko ito bilang utang, nginitian niya lang ako at sinabing, "Invest sa akin yan, Fina. Bayaran mo ako kapag milyonaryo ka na." Ang salitang milyonaryo ay tila isang malayong panaginip, ngunit habang tinititigan ko ang maamong mukha ng aking anak, alam kong wala akong karapatang mangarap lang. Kailangan kong gawin itong realidad. Nang makalabas kami ng ospital, hindi na kami bumalik sa simpleng pagbebenta ng tingi sa karinderya. Gamit ang natitirang ipon ni Tia Rosa at ang maliit na puhunan na ipinahiram ni Lucien, binago namin ang laro. Hindi na lang kami Tia Rosa's Eatery. Kami na ang luto ni Fina, home of heirloom recipes. Ginamit ko ang kapangyarihan ng social media. Kumuha ako ng magagandang litrato ng kare-kare na ang sarsa ay gawa sa tinustang mani at bigas, hindi sa peanut butter na nabibili sa lata. Ipinost ko ang lechon kawali na sobrang lutong ngunit malambot sa loob na may kasamang homemade liver sauce. Ang bawat post ay may kasamang kwento. Kwento ng probinsya, kwento ng alaala ni nanay, at kwento ng pagbangon. Ang luto ni Fina ay naging viral.
Mula sa mga kapitbahay, dumami ang mga order mula sa mga opisina sa Makati at BGC. Ang maliit na kusina ni Tia Rosa ay hindi na magkanda-ugaga. Kinailangan naming kumuha ng 3 katulong, mga kapitbahay naming nanay, na kailangan din ng trabaho. Ang amoy ng bawang at sibuyas na dati ay amoy ng kahirapan, ngayon ay naging amoy ng tagumpay. Isang gabi, habang nagbabalot kami ng party trays para sa isang birthday celebration, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Sinagot ko ito, inaasahang isa itong bagong customer. Hello, luto ni Fina. Good evening po, bati ko ng masigla. Serafina, nanigas ako. Ang boses na yon. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ko, ngayon ay nagpapatigil nito sa takot. Si Darian. Bakit ka tumatawag? Tanong ko. Pinipilit patatagin ang boses ko. Naririnig ko na kumikita ka na raw. Sabi niya sa kabilang linya. Ang tono niya ay may halong inggit at panunuya. Magaling. Pero huwag mong kalimutan, may pinirmahan kang waiver. Ang kalahati ng kinikita mo, technically, ay akin pa rin dahil hindi pa final ang annulment natin. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang kapal ng mukha, matapos niya akong itapon, matapos niyang gastusin ang pera ng anak namin sa sugal, ngayon ay gusto pa niyang makihati sa pinaghirapan ko? Wala kang makukuha sa akin, Darian. Madiin kong sagot. Kahit 5. Ang perang ito ay para sa anak mo na muntik nang mamatay sa lagnat dahil wala akong pambili ng gamot noong pinalayas mo kami. Tumawa siya ng mahina, isang tawang nakakapanindig balahibo. Ah, si Elio. Kamusta na ang anak natin? Baka nakakalimutan mo. Fina, ako pa rin ang ama. Pwede akong mag-file ng custody case. May pera ako, may impluwensya ako. Ikaw? Isang tindera ng ulam? Sa tingin mo, kanino ibibigay ng judge ang bata? Nanginig ang buong katawan ko sa galit. Ginagamit na naman niya si Elio. Alam niyang iyon ang kahinaan ko. Subukan mo, Darian. Subukan mo, hamon ko. Bagamat nanginginig ang boses ko. Binaba ko ang telepono at napaupo sa sahig. Ang takot ay bumalik, mas matindi kaysa noon. Pwede nga kaya niyang kunin si Elio. Biglang may kumatok sa pinto, si Lucien. Dala niya ang isang makapal na envelope. Fina, may nakuha akong dokumento. Sabi niya nang hindi man lang bumabati. Agad siyang pumasok at inilatag ang mga papel sa mesa. Ito ang titulo ng bahay ng mga magulang mo sa Quezon. Ang akala mo ay naibenta na ito para bayaran ang utang nila noon. 'Di ba? Tumango ako, nalilito. Oo, sabi ni Darian. Kulang pa nga ang benta. Tingnan mo ang pirma, utos ni Lucien. Tinitigan ko ang dokumento. Deed of sale. Ang pirma sa ibaba ay pirma ko. Pero hindi ako ang pumirma nito. Peke. At ang bumili? Isang shell company na nakapangalan kay Katrina Vale. Nanlaki ang mga mata ko. Ang bahay kung saan ako lumaki, ang huling alaala ng mga magulang ko. Hindi nawala dahil sa utang. Ninakaw nila ito sa akin. Ninakaw ni Darian at ibinigay sa kabit niya. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong puot. Ang luha ko ay naging gasolina sa apoy na naglalagablab sa dibdib ko. Fina, sabi ni Lucien, hinahawakan ang balikat ko. Ito ang fraud. Pwede nating ipakulong si Darian at Katrina gamit ito. Pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanila sa money laundering para siguradong hindi na sila makakalabas. Tumingin ako sa cellphone ko kung saan tumawag si Darian kanina. Gusto niya ng custody battle? Bibigyan ko siya ng giyera na hindi niya makakalimutan. Biglang tumunog ulit ang cellphone ng luto ni Fina. Isang message mula sa isang high-profile client. Good evening. We would like to order catering service for 500 packs. Venue? Cortez Tower. Occasion? 50th Anniversary Gala. We heard your food is the best. Please send quotation ASAP. Natigilan ako. Cortez Tower. Ang kumpanya ni Darian. Ang gala.
kung saan nila ipaparada ang kanilang tagumpay at kayamanan. Tumingin ako kay Lucien at pagkatapos ay kay Tia Rosa. Isang mapanganib na ideya ang nabuo sa isip ko. Lucien, sabi ko ng dahan-dahan, hindi natin kailangang maghanap ng ebidensya sa labas kasi papapasukin nila ako mismo sa loob ng lungga nila. Paano? Tanong niya. Tinanggap ko ang order sa cellphone. Confirmed. Magluluto ako para sa kanila. Sagot ko habang unti-unting gumuguhit ang isang ngumangiti sa aking labi. At sisiguraduhin kong ito ang huling handaan na matitikman nila. Ang bawat putahe ay magiging lason sa kanilang reputasyon. Ang Cortez Tower ay isang higanteng gawa sa salamin at bakal na tumutusok sa langit ng Makati. Dati, tuwing tumitingala ako rito, nakakaramdam ako ng pagliit, isang probinsyanang asawa na mapalad na nakapasok sa mundo ng mga Diyos at Diyosa. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng service entrance nito, hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang caterer na nakasuot ng simpleng uniforme, face mask at hairnet. Dala namin ni Tia Rosa ang mga insulated box na puno ng pagkain. Ginamit ko ang pangalan ng isang subcontractor para hindi mahalata ni Darian. Ang order ay para sa pre-event tasting ng Board of Directors. Ito ang pagkakataon ko para makapasok sa inner sanctum ng kumpanya nang hindi nila nalalaman. Pasok na kayo, bilisan nyo. Masungit na utos ng security guard habang tinitingnan ang aming ID. Hindi niya ako nakilala. Sa kanilang mga mata, ang mga taong tulad namin, mga service crew, ay invisible. Walang mukha, walang pangalan, taga-silbi lang. Habang naglalakad kami sa mahabang pasilyo, patungo sa executive dining room, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dito naglalakad si Darian araw-araw na parang hari. Dito rin ba naglalakad si Katrina ng taas noo habang ako ay naglalaba ng mga damit nila sa bahay? Pagdating namin sa kusina, agad kaming nag-ayos. Inilabas ko ang mga putahe. Kare-karing may kakaibang kulay ng atsuete, dinuguan na itim at malapot, at lechon kawali na ang balat ay kumikinang sa lutong. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok ang isang babaeng nakastiletos na ang takong ay tumatama sa sahig ng may ritmo ng awtoridad. Si Katrina. Ang bango naman, sabi niya habang lumalapit. Hindi man lang tumitingin sa mga mukha namin. I hope this tastes as good as it smells. Ayokong mapahiya kay Darian mamaya. Nakatungo ako, abala sa pag-aayos ng garnish, pero ang mga kamao ko ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pabangong binili ni Darian gamit ang perang ninakaw sa akin, ay nakasusulasok. Tikman mo ito, ma'am, alok ni Tia Rosa. Inaabutan siya ng isang kutsara ng sarsa ng kare-kare. Tinikman ni Katrina. Pumikit siya, ninanamnam ang lasa. Not bad. Actually, this tastes familiar. Kinabahan ako. Makikilala ba niya ang timpla ko? Ito ang timpla ng kare-kare na niluto ko noong birthday niya 3 taon na ang nakakaraan. Ang kare-kare na pinuri niya habang tinatraydor na pala niya ako. Saan galing ang recipe na to? Tanong niya. Nakataas ang kilay. Sa lola ko po sa probinsya, ma'am, sagot ni Tia Rosa ng mabilis. Secret recipe po. Tumangulang si Katrina at tumalikod. Ihanda niyo na sa conference room and make sure walang kalat. Darian hates messy people. Nang makalabas siya, nagkatinginan kami ni Tia Rosa. Huminga ako ng malalim. Phase 1 complete. Nakapasok na kami. Habang nagsaserve si Tia Rosa sa loob ng conference room, nagpaalam ako para mag-CR. Ngunit hindi ako sa CR dumiretso. Dumiretso ako sa opisina ni Darian. Alam ko ang pasikot-sikot dito dahil minsan ko na siyang dinalhan ng lunch noong mahal pa niya ako o noong nagpapanggap pa siyang mahal niya ako. Ang pasilyo ay tahimik. Nasa meeting ang lahat. Kinuha ko sa bulsa ko ang maliit na listening device na ibinigay ni Lucien. Kasing liit lang ito ng butones. Pagdating ko sa tapat ng opisina ni Darian, huminto ako. Ang pinto ay bahagyang nakabukas.
May naririnig akong nag-uusap sa loob. Hindi pwedeng malaman ng board ang tungkol sa Project X, Darian. Boses ito ni Mami Merlinda. Galit siya at natataranta. Kapag nalaman nilang ginamit mo ang pondo ng kumpanya para bayaran ang utang mo sa kasino, tapos tayong lahat. Mami, huwag kang sumigaw, saway ni Darian. Naayos ko na ang libro. Ang catering expenses para sa gala bukas, doon ko ipinasok ang kalahati ng nawawalang pera. Overpriced ang invoice. Walang makakahalata. Napapikit ako at sumandal sa dingding. Kaya pala, inaprubahan nila agad ang quotation ko kahit mahal. Ginagawa nilang laundry machine pati ang negosyo ko. Ginagamit nila ang luto ni Fina para takpan ang pagnanakaw nila. Ang kapal ng mukha, bulong ko sa hangin. Ang luha ng galit ay namuo sa aking mga mata. Akala nila matalino sila. Akala nila ginagamit nila ako. Pero hindi nila alam, ako ang magiging mitya ng pagsabog nila. Dahan-dahan akong pumasok nang makita kong lumabas sila papunta sa conference room. Mabilis kong idinikit ang listening device sa ilalim ng executive chair ni Darian. Pagkatapos, kinuha ko ang isang folder na naiwan sa ibabaw ng mesa. May tatak na confidential. Project X Financials. Nanginginig ang kamay ko habang kinukunan ko ito ng litrato gamit ang aking cellphone. Bawat pahina ay ebidensya. Bawat numero ay patunay ng kanilang kasalanan. Biglang may narinig akong mga yabag na papalapit pabalik sa opisina. May nakalimutan ako. Boses ni Darian. Nanlaki ang mga mata ko. Wala akong matataguan. Ang opisina ay gawa sa salamin. Kung papasok siya, makikita niya ako agad. Tumingin ako sa paligid. Ang tanging blind spot ay ang maliit na pantry sa gilid. Tumakbo ako papasok doon at isinara ang pinto. Nang dahan-dahan, pinipigilan ang paghinga ko. Pumasok si Darian sa opisina. Narinig ko ang kanyang mga hakbang. Huminto siya. Bakit amoy? Gata? Tanong niya sa sarili. Nanigas ako. Ang amoy ng kare-kare ay dumikit sa uniforme ko. Narinig ko siyang lumapit sa pantry. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na sasabog sa dibdib ko. Kung bubuksan niya ang pinto, tapos na ang lahat. Makikita niya ako, kukunin niya ang cellphone ko at baka hindi na ako makalabas ng buhay sa building na ito. Hinawakan niya ang doorknob. Nakita ko itong umikot ng bahagya. Darian! Tawag ni Katrina mula sa labas. The investors are waiting! Binitawan ni Darian ang doorknob. Tss! Kaming nagandong kaming. Sigaw niya pabalik. Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Pagkatapos ay ang tunog ng pagsara ng pinto ng opisina. Napaupo ako sa sahig ng pantry. Habol ang aking hininga. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo. Niyakap ko ang aking tuhod at ipinikit ang aking mga mata. Ligtas ako. May ebidensya na ako. At bukas sa gala. Ang Trojan horse na ipinasok ko ngayon ay lalabas para maningil. Ang opisina ni Lucien ay isang tahimik na santuwaryo sa gitna ng maingay na syudad. Mula sa bintana sa ika-20 palapag, ang mga ilaw ng mga sasakyan sa ibaba ay parang isang ilog ng naglalakbay na apoy. Ngunit sa loob ng kwarto, ang tanging liwanag ay nagmumula sa lampara sa mesa at sa screen ng laptop. 2:00 na ng madaling araw at ang amoy ng matapang na kape ay humahalo sa amoy ng mga lumang libro at bagong pag-asa. Nakasakbit ang earphones sa aming mga tenga. Pareho kaming nakatungo sa laptop. Pinakikinggan namin ang recording mula sa listening device na idinikit ko sa ilalim ng upuan ni Darian. Ang mga boses na dati bumubuo sa aking mundo, ang boses ng aking asawa at biyenan, ngayon ay mga bulong na lamang mula sa dilim, puno ng kasakiman at panlilinlang. Narinig namin ang lahat. Ang plano nilang itago ang 5 milyong piso sa ilalim ng catering budget. Ang pag-uusap nila tungkol sa pekeng titulo ng bahay ni nanay. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking puso.
Ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit, kundi ng pangingilabot. Ang lalaking pinakasalan ko ay hindi lang isang duwag at sugarol. Isa siyang kriminal. Ngunit ang sumunod na pag-uusap ang nagpatigil sa aming paghinga. Isang tawag sa telepono. Boses ni Darian, pero hindi na siya nagmamalaki. Bumubulong siya na parang takot na may makarinig. Oo, nakuha ko na ang blueprints ng Project Titan. Bulong niya sa kausap. Ilipat mo na lang sa account ko sa Singapore ang bayad. Siguraduhin mong walang makakatrace. Yes, to our competitor. Don't worry, hindi nila malalaman na ako ang source. Tinanggal ni Lucien ang kanyang earphones at napatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi lang ito money laundering, Fina. Sabi niya, ang boses niya ay mababa at puno ng diin. Ito ay corporate espionage. Pagbebenta ng sikreto ng sarili niyang kumpanya sa kalaban. Ito ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang Cortez Tower ay nakatayo pa rin doon, marangya at matatag. Ngunit alam kong sa loob nito ay unti-unti nang nabubulok ang pundasyon. Ang lalaking nagtayo ng imahe bilang isang magaling na CEO ay siya ring sumisira nito mula sa loob. Nakaramdam ako ng pandidiri, isang malamig na pakiramdam na gumapang sa aking balat. Inilatag namin ang mga litrato ng dokumento ng Project X na nakuha ko. Magdamag kaming nagtrabaho, pinagtatagpi-tagpi ang bawat ebidensya. Ang mga numero sa papel, ang mga bulong sa recording, siya ang gumagalaw ng mga numero. Ako ang nakakaintindi ng mga emosyon sa likod ng mga salita. Kami ay naging isang team. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng mga papel at ang sabay naming pagbuntong hininga kapag may natutuklasan kaming bagong koneksyon. Sa isang pagkakataon, sabay naming inabot ang isang resibo. Ang aming mga kamay ay nagdikit. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Isang kuryenteng gumising sa aking natutulog na diwa. Mabilis kong binawi ang aking kamay, ngunit ang init ay nanatili. Nagkatinginan kami sandali. Isang tingin na puno ng hindi masabing mga salita, ng pag-unawa, at ng isang bagay na mas malalim pa. Hindi ko na namalayan ng oras. Ang pagod ay unti-unti nang gumagapang sa aking katawan. Sa huling pagkakataon na iminulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang araw na sumisikat na sa silangan. Pagkatapos, ang lahat ay naging dilim. Nagising ako sa pakiramdam na may mabigat na nakapatong sa aking mga balikat. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko ang itim na coat ni Lucien na nakabalot sa akin. Nakaidlip pala ako sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng mga papel na magiging katapusan ni Darian. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Lucien na nakatayo sa may bintana. May hawak na tasa ng kape. Nakatingin siya sa akin. Ang tapang mo, Fina, sabi niya nang mahina. Konting tiis na lang. Matatapos din ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Sa piling niya, naramdaman kong posible ang lahat. Posibleng manalo. Posibleng maging masaya ulit. Biglang umilaw ang screen ng aking cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Hindi lang ikaw ang sinira ni Katrina Vale. Kung gusto mo siyang tuluyang pabagsakin, magkita tayo. Napakunot ang noo ko. Sino ito? Paano niya nalaman ang numero ko? Ipinakita ko ang text kay Lucien. Nag-aalala ang kanyang mukha. Mag-ingat ka, Fina. Baka patibong ito. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig ko ang mahinang pag-ugong mula sa aking bulsa. Ang cellphone ng luto ni Fina ay tumutunog. Isang tawag mula kay Tia Rosa. Fina, nasaan ka? Bilisan mo umuwi. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Anong nangyari, Tia? Kinabahan ako. Si Elio ba? Hindi. Nandito siya. Nandito si Darian. Nagpaalam ako kay Lucien at dali-daling umuwi. Ang takot ay muling kumalat sa aking sistema. Pagdating ko sa eskinita, kitang-kita ko na
mula sa malayo ang kaguluhan. Ang manipis na pinto ng bahay ni Tia Rosa ay yumayanig. May isang malakas na puwersang paulit-ulit na bumabangga dito mula sa labas. Sapat para halos matanggal ito sa kanyang mga bisagra. Ang bawat pagtama sa kahoy ay nagdudulot ng nakakabinging ingay na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Serafina, alam kong may hawak ka. Ibigay mo sa akin yan o sisirain ko ang pinto na to. Akin ang anak ko. Ang sigaw ni Darian ay garalgal at puno ng alak. Ang kanyang mga salita ay hindi na pakiusap, kundi isang marahas na pagbabanta. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sa isang iglap, ang lahat ng tapang na naipon ko ay naglaho. Tumingin ako sa yumayanig na pinto at pagkatapos ay sa bintana ng kwarto kung saan natutulog ang aking anak, walang kamalay-malay, sa halimaw na nag-aabang sa labas. Ang takot ay isang lason na mabilis kumalat sa ugat. Pinaparalisa ang bawat kalamnan. Sa harap ng yumayanig na pinto, nanigas ako sa kinatatayuan. Ang isip ko ay blangko. Ngunit nang marinig ko ang pagsigaw ni Darian, ang boses niya ay basag at puno ng alak. At nang masilayan ko ang anino ng kanyang kamao na paulit-ulit na bumabayo sa manipis na kahoy, isang bagay sa loob ko ang nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang primordial na galit. Ang galit ng isang inang poprotektahan ang kanyang supling kahit anong mangyari. Bago pa man tuluyang masira ang pinto, tumakbo ako papasok sa kwarto ni Elio. Gising na siya at umiiyak dahil sa ingay. Mabilis ko siyang binuhat at niyakap ng mahigpit. Ibinulong sa kanyang tenga na huwag siyang matakot, na narito si Mama. Sa isang huling malakas na sipa, bumigay ang lumang trangka at ang pinto ay bumukas ng may nakakabinging dagundong. Pumasok si Darian na parang isang mabangis na hayop. Namumula ang kanyang mga mata, gulo-gulo ang buhok, at amoy na amoy ang alak sa kanyang hininga. Nasaan ang mga dokumento? Serafina. Sigaw niya, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. Wala kang karapatan dito, Darian. Sigaw ko pabalik, ginawang panangga ang aking katawan sa harap ng duyan. Lumapit siya at walang awang sinipa ang maliit na mesa. Ang mga plato at baso na nakapatong dito ay lumipad sa ere at bumagsak sa sahig, lumikha ng tunog ng pagkabasag na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Itinapon niya ang mga silya. Ang bawat gamit na pinaghirapan ni Tia Rosa ay winasak niya sa loob lamang ng ilang segundo. Akin na ang anak ko. Sigaw niya akmang lalapit sa amin. Biglang humarang si Tia Rosa sa pagitan namin. Ang matandang babae, na halos hanggang balikat lang ni Darian, ay buong tapang na itinayo ang kanyang maliit na katawan. Walang hiya ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw ni Tia Rosa. Itinulak siya ni Darian ng buong lakas. Tumama ang likod ni Tia Rosa sa pader. Napasigaw siya sa sakit at napaupo sa sahig. Hawak ang kanyang braso. Tia! Sigaw ko. Ang pagtulak na yon ang nagpagising sa lahat ng natitirang galit sa aking sistema. Ibinaba ko si Elio sa duyan at hinarap ko si Darian. Hayop ka! Sigaw ko at sinampal siya ng buong lakas. Ang palad ko ay namula at namanhid. Ngunit hindi ko ininda. Sinundan ko pa ito ng mga sunod-sunod na palo sa kanyang dibdib. Hindi na ako ang Serafinang umiiyak. Ako na ang bagyong sumisira sa lahat ng kanyang ginawa. Nagulat si Darian sa aking biglaang paglaban. Tinabig niya ako palayo. Ngunit sa pagkakataong yon, nagsimula ng maglabasan ang mga kapitbahay. Ang mga tricycle driver na kanina ay nagkakapilang ay nagsitayuan. Hawak ang kanilang mga tubo. Ang mga nanay na katulong namin sa pagluluto ay may daladalang walis tingting. Tama na yan. Sigaw ng isa sa mga driver. Babae yan. Wala kang karapatan saktan. Napalibutan namin si Darian. Ang dating CEO na kinatatakutan ay naging parang daga na na-corner sa isang sulok.
Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa galit, naging takot. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang 2 pulis. Mabilis silang pumasok at pinusasan si Darian. "Sir, sumama po kayo sa presinto. May reklamo po ng trespassing at physical assault," sabi ng isang pulis. Habang hinihila nila si Darian palabas, nagtama ang aming mga mata. Wala na ang pagmamalaki, wala na ang pangungutya. Ang nakita ko na lamang ay purong takot. Isang takot ng isang taong alam na malapit na siyang matalo. Dinaluhan ko si Tia Rosa na umiiyak sa sakit. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Patawad po, Tia." "Dahil sa akin?" Umiling siya. "Huwag kang humingi ng tawad. Tama ang ginawa mo, anak. Ipinaglab mo ang pamilya mo. Ngunit ang tagumpay namin ay panandalian lamang." Wala pang isang oras, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lucien. "Fina, pinakawalan nila si Darian," sabi niya sa kabilang linya. Dumating si Mommy Merlinda kasama ang mga abogado nila. Nagpiyansa. Napapikit ako ng mariin. "Ang pera. Palagi na lang pera ang nananalo. Pero may mas importante kang dapat malaman," dagdag ni Lucien. Narinig ko sa source ko sa loob. Bukas ng gabi, sa anniversary gala, doon niya tatanggapin ang huling bayad mula sa kalabang kumpanya. At pagkatapos ng event, aalis na siya ng bansa. One-way ticket to Singapore. Nanlamig ang buong katawan ko. Tatakas siya. Tatakasan niya ang lahat ng kasalanan niya. Ang panloloko sa akin, ang pagnanakaw sa kumpanya, ang pagbebenta ng sikreto. Lahat ay iiwan niya na parang walang nangyari. "Fine na. This is our last chance," sabi ni Lucien. "Bukas ng gabi. Kailangan nating kumilos sa mismong event. Kailangan nating ilabas ang lahat ng ebidensya bago pa siya makasakay ng eroplano." Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang bagyo ay tumila na at ang kalangitan ay nagsisimula ng luminaw. Ngunit alam kong ang pinakamalakas na bagyo ay hindi pa dumarating. Ito ang katahimikan bago ang huling paghuhukom. Huminga ako ng malalim. Ang takot ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang malamig at matigas na determinasyon. "Okay, Lucien," sabi ko. "Bukas ng gabi, magkita tayo sa Cortez Tower. It's now or never." Ang grand ballroom ng Cortez Tower ay naliligo sa ginintuang liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng pinaghalong bulungan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang bawat sulok ay perpekto, mula sa mga bulaklak na galing pa sa Europa hanggang sa mga kubyertos na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ito ay isang perpektong gabi para sa isang perpektong pamilya na nabubuhay sa perpektong kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Darian Cortez, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti, tila isang hari sa kanyang palasyo. Sa kanyang tabi ay si Katrina, nakasuot ng isang makinang na gown na halos hubarin na ang kanyang dibdib. At si Doña Merlinda, na parang isang reyna sa kanyang trono ng kayabangan. Tinatanggap nila ang mga bisita, ang mga papuri, at ang mga inggit na tingin. Hindi alam na ang gabing ito ay hindi kanilang koronasyon, kundi kanilang libing. Nasa service area ako kasama ng aking team. Tinitiyak na lahat ng pagkain ay mainit at handa na. Hindi na ako nakasuot ng uniforme. Sa ilalim ng aking apron ay isang simpleng midnight blue dress. Elegante, disente, at ang kulay ay kasing lalim ng aking determinasyon. Hawak ko sa aking kamay ang isang maliit na remote control na ibinigay ni Lucien, ang susi sa pagsabog na magaganap mamaya. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Darian, nagbigay ng isang talumpating puno ng mga salitang legacy, integrity, at family values. Halos masuka ako. Bawat salita ay isang dagok sa aking pagkatao. Sa bawat palakpak ng mga tao, lalo kong nararamdaman ang bigat ng remote sa aking palad. Pagkatapos ng talumpati,
Inanunsyo ng MC ang highlight ng gabi, ang pagpapalabas ng isang special AVP para sa ika-50 anibersaryo ng kumpanya. Ngunit bago iyon, and now, let's give a round of applause to the woman behind tonight's exquisite feast, sabi ng MC. The brilliant owner of Luto ni Fina, our golden caterer, Miss Serafina Alon. Isang spotlight ang tumutok sa akin sa gilid ng ballroom. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Darian, ang pagkalito kay Katrina, at ang nanlalaking mata ni Mommy Merlinda. Hindi nila inaasahan ito. Ang babaeng tinapon nila sa kalsada ay narito ngayon, sa gitna ng kanilang pinakamahalagang gabi, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang pinararangalan. Dahan-dahan kong hinubad ang aking apron, inayos ko ang aking damit, at humakbang ako papunta sa entablado na may lakas ng loob na hindi ko alam na taglay ko pala. Ang bawat hakbang ay matatag. Ang bawat tingin ko ay diretso sa mga mata ni Darian. Nang makarating ako sa gitna, kinuha ko ang mikropono. Ngumiti ako sa audience. Good evening! Simula ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. It is an honor to be part of this historic night. Ang sabi nila, ang sikreto sa masarap na luto ay nasa sangkap. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga lihim na sangkap sa likod ng tagumpay ng pamilyang Cortez. Ibinigay ko ang hudyat kay Lucien na nasa control room. Tumingin ako sa malaking screen sa likod ko. Nagsimula ang AVP, mga lumang litrato ng ama ni Darian, masayang musika. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, biglang umitim ang screen. Ang masayang musika ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Boses ni Mommy Merlinda. Hayaan mo munang maging yaya si Serafina nang walang bayad. Saka natin siya itatapon sa kalsada. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mukha ni Mommy Merlinda ay namutla na parang papel. Sinundan ito ng boses ni Darian. Pirmahan mo na o ipapadala ko ang bata sa ampunan. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Sunod na lumabas sa screen ang kopya ng pekeng titulo ng bahay ni nanay na may malinaw na pangalan ni Katrina Vale bilang bagong may-ari. Pagkatapos, ang mga bank transfer slips, 5 milyong piso para sa Golden Dragon Casino. Si Katrina ay parang kandilang nauupos sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan ni Mommy Merlinda ang kanyang dibdib. Hirap na huminga. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang huling ebidensya, ang huling pako. Ang boses ni Darian bumubulong sa telepono. Oo, nakuha ko na ang blueprints ng Project Titan. Ilipat mo na lang sa account ko sa Singapore ang bayad. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging isang malakas na sigawan. Ang mga investor ay nagsitayuan, galit na galit. Ang mga kamera ng media na kanina ay kumukuha ng mga litrato ng tagumpay, ngayon ay walang tigil na kumukuha ng mga larawan ng kanilang pagbagsak. Ang bawat pag-ilaw ng flash ay isang tahimik na pagsabog na nagpapaliwanag sa kanilang mga mukhang puno ng gulat at kahihiyan. Si Darian ay nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang perpektong nangiti ay naglaho na, napalitan ng isang maskara ng purong takot. Nagtama ang aming mga mata. Sa mga mata niyang yun, wala na akong nakitang pagmamahal o galit. Ang nakita ko na lamang ay isang talunang kaluluwa. Tumingin ako kay Mommy Merlinda. Namimilipit na siya sa sakit. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kupitan ng alak. Isang tahimik na toast. Isang paalam. Nakita niya ako. At bago siya tuluyang bumagsak sa sahig, nakita ko ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng pagsisisi na huli na ang lahat. Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang madilim na anino sa gitna ng ginintuang gabi. Darian Cortez,
You are under arrest for corporate espionage and fraud, deklara ng hepe ng pulisya. Sa huling sandali ng desperasyon, tumakbo si Darian. Sinubukan niyang tumakas, dumaan sa gitna ng mga nagkakagulong bisita, patungo sa service exit. Dumaan siya sa tabi ni Katrina. At sa isang iglap, sa isang kilos na puno ng pagtataksil para iligtas ang sariling balat, bahagyang iniangat ni Katrina ang kanyang paa. Sumabit ang paa ni Darian. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng pasubsob sa makintab na sahig, sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mga kamera, sa harap ng mundong minsan niyang inangkin. Ang kanyang pagbagsak ay hindi maingay, ngunit ang dagok sa kanyang dignidad ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ibinaba ko ang mikropono at dahan-dahang bumaba ng entablado. Ang huling hapunan ay tapos na, at ako, ang babaeng minsan nilang tinawag na basura, ang siyang naghain ng kanilang paghuhukom. Ang gabi ng gala ay natapos sa gitna ng kaguluhan. Ang mga ilaw ng kamera ay naglalaro sa mga mukha ng mga pulis habang nilalabas nila si Darian na nakaposas. Ang pagbagsak niya sa entablado ay naging simula ng kanyang tunay na pagbagsak. Si Doña Merlinda, matapos makita ang kahihiyan ng kanyang anak, ay nawalan ng ulirat at dinala sa ospital dahil sa biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Si Katrina naman, na napatunayang kasabwat sa pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian, ay kinasuhan din ng mga investor na naapektuhan ng corporate espionage ni Darian. Ang mga pangalan nila na dati simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay naging kasing kahulugan ng iskandalo sa bawat pahayagan at balita sa telebisyon. Sa mga sumunod na araw, ang buong bansa ay abala sa balita ng pagbagsak ng Cortez Empire. Ngunit para sa akin, ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang aking puso ay nanatiling kalmado, halos manhid, na parang isang sundalo na pagod na sa giyera. Ngunit kailangan pa ring tapusin ang misyon. Isang linggo matapos ang insidente, kasama si Lucien, dumalaw ako kay Darian sa kulungan. Ang pasilidad ay puno ng amoy ng luma at matigas na pag-asa. Ang bawat pinto na nabubuksan at nagsasara ay lumilikha ng tunog na tila nagbibilang ng oras ng kalayaan na unti-unting lumalayo. Nang makita ko si Darian, halos hindi ko siya nakilala. Ang dati niyang postura na puno ng pagmamalaki ay yumuko na. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at takot. Nakaupo siya sa harap ko, sa likod ng rehas na salamin, at ang tanging koneksyon namin ay ang telepono sa aming mga kamay. Serafina, humihikbing sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa pera. Nabulag ako sa ambisyon. Wala akong magawa sa loob dito, Fina. Palayain mo ako. Tulungan mo ako. Isang matalim na sakit ang tumusok sa aking dibdib. Ngunit hindi ito sakit ng awa. Ito ay sakit ng pagkaunawa na ang lalaking ito ay hindi kailanman nagbago. Kahit sa pagkakataong ito, ang iniisip niya ay ang sarili niya, hindi ang sakit na idinulot niya sa amin ni Elio. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Wala akong nakitang sinseridad sa kanyang paghingi ng tawad, kundi purong desperasyon lamang. Palayain? Bakit, Darian? Kasi matutulog ka sa malamig na sahig dito. Naalala mo ba noong pinasara mo ang karinderya ni Tia Rosa? Naalala mo ba noong iniwan mo kami ni Elio sa gitna ng ulan? Naalala mo ba noong gusto mong agawin ang anak ko dahil wala akong pambayad sa ospital? Ang mga salita ko ay hindi galit, kundi malamig at matigas. Bawat salita ay isang pahayag, isang paalala ng bawat patak ng luha na ibinuhos ko dahil sa kanya. Hindi ako makakatulong sa iyo, Darian. Hindi ko kaya. At kahit kaya ko, hindi ko gagawin, sabi ko. At ibinaba ko ang aking telepono. Kinuha ko sa aking bag ang isang folder. Ang folder na yon ay naglalaman ng 2 kopya ng petition for absolute dissolution of marriage na inihanda ni Lucien. Ang isa
ay para sa kanya, ang isa ay para sa korte. Ibinaba ko ang dokumento sa maliit na butas ng salamin. Pirmahan mo yan. Ngayon, ako ang lumalaya sa'yo. Hindi ka na ang magdedesisyon sa buhay ko. Hindi na ikaw ang magtatakda ng aking kalayaan. Inangat niya ang ulo niya at tinitigan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkagulat na tila hindi siya makapaniwala na mayroon akong lakas na gawin ito. Serafina, hindi mo. Darian, huwag kang humakbang papalapit. Mabilis kong tinalikuran si Darian. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw sa pasilyo. Sinasabing huwag akong umalis. Sinasabing mahal niya ako. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na dumadaan lang sa aking mga tainga. Hindi ko na siya naririnig. Hindi ko na siya pinapansin. Sa bawat hakbang papalayo sa kanya, naramdaman ko ang bawat piraso ng kanyang anino na kumakawala mula sa aking pagkatao. Nang makalabas ako sa pinto ng kulungan, sumalubong sa akin ang sariwang hangin. Ang sikat ng araw ay humaplos sa aking mukha, mainit at nagbibigay buhay. Tumingin ako sa itaas. Ang kalangitan ay malinaw. Walang bahid ng ulap, walang bakas ng bagyo. Hindi na ako nakaramdam ng galit o ng lungkot. Ang tanging nararamdaman ko ay isang matinding gaan ng loob. Para akong isang ibon na matagal nang nakakulong sa hawla, na ngayon ay lumilipad ng malaya. Nakita ko si Lucien na nakatayo sa labas, nakasandal sa kanyang kotse. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Natapos na, Lucien?" Sabi ko, isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Tapos na ang lahat. Lumapit siya sa akin. Naglaho ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang mukha, napalitan ng isang banayad na ngiti. Iniabot niya ang kanyang kamay sa akin. "Halika, Fina. Hahatid na kita." Tiningnan ko ang kanyang palad. Malaki at matatag. Alam kong maaasahan ko siya. Alam kong mahalaga ako sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pa kayang tanggapin nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniabot niya ang kanyang kamay. Alam kong maaasahan ko siya. Alam kong mahalaga ako sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pa kayang tanggapin iyon. Hindi ko pa kayang hayaan ang sinuman na hilahin ako patungo sa aking hinaharap. Kailangan ko munang tumayo sa sarili kong mga paa. Tumingin ako sa kanyang mga mata na puno ng pag-unawa. "Lucien, salamat," sabi ko. Ang boses ko ay puno ng pasasalamat. Pero kailangan ko munang lumakad mag-isa. Kailangan ko munang patunayan sa sarili ko na kaya kong bumangon nang walang tulong ng sinuman. Binaba niya ang kanyang kamay. Ngunit ang tingin niya sa akin ay nanatiling malambot. Walang bahid ng pagkabigo. "Naiintindihan ko, Fina." Sabi niya, ang isang maliit na ngiti ay sumilay sa kanyang labi. "Ibibigay ko sa iyo ang espasyo, pero huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Kahit kailan. Hindi ako mawawala." Tumango ako. Naglakad ako papalayo sa kanya, papalayo sa kulungan, papalayo sa mga anino ng aking nakaraan. Ang bawat hakbang ay isang pahayag ng kalayaan. Ang buong mundo ay nasa harapan ko, malawak at puno ng posibilidad. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, handa na akong yakapin ito. 1 taon ang lumipas at ang mundo ay patuloy na umikot. Ngunit hindi na ako ang Serafinang umiikot kasama nito nang walang direksyon. Ako na ang bumubuo ng sarili kong orbit sa gitna ng aking sariling universo. Ngayong gabi, ang grand opening ng kusina ni Serafina ay nagaganap. Hindi na lamang ito isang maliit na karinderya sa kanto. Ito ay isang eleganteng restaurant sa gitna ng isang mataong distrito na may pangalang nakasulat sa ginto at mga ilaw na kumikinang. Ang amoy ng sariwang luto, ng mga halamang gamot, at ng kakaibang timpla ng mga lutong Quezon ay pumupuno sa buong lugar. Ang bawat dekorasyon, mula sa mga hand-painted na plato hanggang sa mga bulaklak sa bawat mesa, ay pinili ko ng may pagmamahal.
Ito ang aking sining, ang aking pangarap, ang aking pagbangon. Luto ni Fina started from a simple act of kindness. Panimula ko sa aking talumpati. Habang nakatayo sa harap ng daan-daang bisita, nagsimula ito sa isang mangkok ng lugaw na ibinigay sa akin ng isang estranghero noong panahong wala na akong matakbuhan. At ngayon, gusto kong gamitin ang tagumpay na ito para maging ilaw sa mga katulad ko. Inanunsyo ko ang pagtatatag ng Serafina Alon Foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga single mothers at mga babaeng biktima ng pang-aabuso upang makapagsimula ng sarili nilang negosyo. Gagamitin ko ang aking karanasan, ang aking kaalaman, at ang aking mga mapagkukunan para bigyan sila ng pag-asa. Nang matapos ang aking talumpati, malakas na palakpakan ang pumuno sa buong restaurant. Ang mga mukha ng mga bisita ay puno ng paghanga at pagsuporta. Nakita ko ang mga ngiti ni Tia Rosa na ngayon ay siya kong restaurant manager. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Nagpakita rin siya ng isang kakaibang kagalingan sa pag-organisa ng staff. Sa isang sulok, nakita ko rin si Lucien. Nakatayo siya, nakangiti, at ang kanyang mga mata ay parang bituin na tahimik na nakamasid sa akin. Hindi siya lumapit para batiin ako. Alam niyang kailangan kong magningning ng mag-isa ngayong gabi. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta, isang pangako na naroroon siya sa aking likuran kung kailangan ko. Hindi na siya ang nagliligtas, siya na ang nanonood sa aking pagliligtas sa sarili ko. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga bisita, nakita ko si Elio. Hawak niya ang kamay ni Tia Rosa at dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa akin. Ang kanyang mga paa ay maliit, ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kuryosidad. Mama, ang kanyang boses ay malinaw, puno ng kagalakan at umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan ko ang kanyang buhok at naamoy ang kanyang sariwang amoy. Amoy ng gatas at pulbos. Amoy ng purong pagmamahal. Ang kanyang yakap ay isang balm sa lahat ng aking sugat. Mama, luto ka, sabi niya. Tinuro ang mga pagkain sa mesa. Opo, anak, sagot ko. Ang luha ay namuo sa aking mga mata. Ngunit ito ay luha ng purong kaligayahan. Niluto yan ni Mama para sa'yo. Ang mga kapitbahay namin sa dating komunidad ay naroroon din. Nagdiriwang kasama namin. Nag-abot sila ng mga bulaklak, bumati, at niyakap ako ng mahigpit. Sila ang aking pamilya ngayon. Ang mga taong nagbigay sa akin ng pag-asa noong wala na akong matakbuhan. Sa gitna ng aking kaligayahan, hindi ko naiwasang isipin ang kapalaran ng pamilyang Cortez. Si Darian ay nasa kulungan, nahaharap sa matinding parusa dahil sa kanyang mga krimen. Si Katrina ay nawalan ng lahat, trabaho, reputasyon, at ang kinabukasan na inakala niyang makuha sa pamamagitan ng panloloko. Si Doña Merlinda, matapos makalabas ng ospital, ay nanatili sa kanilang mansyon na puno ng katahimikan at pagsisisi. Ang dating malakas na babae na minsan ay nangutya sa akin ay ngayon ay nag-iisa na lamang, pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanyang imperyo. Ang lahat ng kasakiman at kayabangan na pinaniwalaan niyang magdudulot ng kapangyarihan ay siyang nagwasak sa kanilang lahat. Ngunit ang gabi ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng pagbangon. Tumingin ako kay Tia Rosa na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Siya ang tunay na ilaw ng tahanan, ang nagpakita sa akin na ang pamilya ay hindi lamang dugong bumubuhay, kundi mga puso na nagmamahalan at nagtutulungan. Mama, Elio called out again, his small hand tugging at my dress. Yumuko ako at niyakap siya muli. Ang bawat yakap ay isang pangako.
Ang bawat halik ay isang pasasalamat. Hindi na ako nag-iisa. Hindi na ako mahina. Ako si Serafina Alon, isang ina, isang negosyante, at isang babaeng natuto kung paano maging tunay na ilaw ng kanyang sariling tahanan. Isang taon matapos ang pagbubukas ng kusina ni Serafina, narito ako ngayon, nakatayo sa dalampasigan ng Quezon, ang probinsya kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw. Ipinipinta ang kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at ginto. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay humaplos sa aking mukha, nagdadala ng amoy ng alat at ng sariwang pag-asa. Dati, ang dalampasigan na ito ay saksi sa aking mga pangarap na simpleng mabuhay ng payapa at magmahal. Ngayon, saksi rin ito sa aking pagbangon, sa aking pagiging buo muli. Kasama ko si Elio. Ang aking anak ay masiglang naghahabol sa mga alon. Ang kanyang mga tawa ay nagbibigay ng matamis na musika sa aking pandinig. Ang bawat takbo niya sa buhangin ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw, puno ng kagalakan at pagtuklas. Napanatili ko ba ang aking kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ang mga ito ng may lakas ng loob. Ang kusina ni Serafina ay umusbong at ang Serafina Alon Foundation ay nakatulong na sa maraming nanay na tulad ko. Ang bawat ngiti ng mga babaeng natulungan ko ay isang patunay na ang aking pagdurusa ay hindi nasayang. Naibigay ko ba ang pagpapatawad? Hindi sa mga nagpahirap sa akin, kundi sa aking sarili. Pinatawad ko ang Serafinang nabulag sa pag-ibig, ang Serafinang nanahimik sa harap ng pang-aabuso. Sa pagpapatawad na yon, natagpuan ko ang tunay na kalayaan. Ang galit ay naglaho na, napalitan ng isang malamig na determinasyon na magpatuloy, upang hindi na kailanman muling payagan ang sinuman na sirain ang aking diwa. Ang kapalaran ng mga Cortez? Si Darian ay nananatili sa bilangguan, naghihintay ng kanyang hatol. Ang kanyang mga abogado ay walang nagawa laban sa mga matibay na ebidensya na inilatag ni Lucien. Si Katrina ay nawalan ng lahat. Nawala ang kanyang mga connections, nawala ang kanyang reputasyon. Naging isang halimbawa siya ng kasakiman na walang pinatunguhan. Si Doña Merlinda naman, matapos gumaling, ay nanatili sa mansyon kasama ang kanyang mga alaala at pagsisisi. Ang dating malakas na tingin niya ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Sabi ng mga balita, madalas siyang nakikitang nakaupo sa hardin, tahimik, tila naghihintay ng isang bagay na hindi na kailanman darating. Walang nakalabas sa kanilang ginawa nang hindi nasusunog ang kaluluwa. Habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw, may naramdaman akong presensya sa aking tabi. Hindi ko na kailangan lumingon. Alam kong si Lucien yon. Tahimik siyang tumayo, hindi nagtatanong, hindi nagmamadali. Alam niyang ang aking kapayapaan ay aking sariling pagtatagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng paglubog ng araw at sa mga mata niya, nakita ko ang paggalang, ang pag-unawa at ang isang pangako ng hinaharap na hindi ipinipilit. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at sa unang pagkakataon, hinayaan kong dumikit ang aming mga palad. Isang mainit na kuryente ang dumaan sa aming mga balat. Isang matamis na kilig na hindi nagmamadali, na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumulupot sa akin. Isang banayad na pangako ng pag-aalaga. Tiningnan ko si Elio na naghahabol pa rin sa mga alon. Sa harap namin, ang mga alon ng dagat ay patuloy na dumarating at umurong. Binubura ang mga bakas ng paa sa buhangin. Ang bawat paghampas ng alon ay tila naghuhugas ng nakaraan, nagbibigay daan sa isang bagong simula. Ang aking paglalakbay ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magdudulot ng sakit. Ito ay nagpapagaling at sa bawat bagyo na aking sinuong,
Natuklasan ko na ang bayani na matagal ko nang hinahanap ay ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng sino man para iligtas ako. Kaya kong iligtas ang aking sarili. At sa pagliligtas na yon, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kalayaan, at ang tunay na ilaw ng aking tahanan.